Vibration. Isa yan sa sobrang hot topic ngayon pagdating sa PCX 160 at ADV 160. As we all know, they share the same type of engine. And unfortunately, maraming nagsasabi talagang mabibrate ang PCX at ADV 160. Sasagutin natin yan for today's vlog. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang aking mga sekreto para mabawasan yung sinasabi nilang vibration. Kaya kung bago ka sa channel ko, please continue to like, share, and subscribe. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is... Papakita ko muna sa inyo kung gaano ka-vibrate itong motor ko, no. Coming from cold start, no. Naka-center stand tayo ngayon. Cold start 'yan, ha. And then start natin siya. Yan, so naka-start na nga natin, unit natin. Tignan natin kung gaano siya ka-vibrate ngayon. Naka-center stand tayo. Check nyo mabuti yung side mirror natin, no? Medyo mapalag pa yan given na cold start siya. Usually for the first 30 seconds talagang ganyan, medyo pansin nyo na talagang medyo mabibrate pa siya ng bahagya. Pero eventually dapat mawala rin yan kahit naka-center stand pa tayo. Yan. May mga times na ito, yung box na to, like kagaya kasi dito, no. Ayan, medyo loose to. So kung mabibrate talaga siya, mapapansin nyo, tutunog talaga to. Para nanginginig yan. Kung malakas talaga yung vibration. Yan. So may 30 seconds na since simula ng start natin yung motor. Tignan natin ulit yung vibration. Ayan. Mukhang ano na, halos wala nang masyadong vibrate base dito sa makikita natin sa side mirror natin. Ayan. Tapos medyo nag-iba na rin yung tono ng ano, ng makina, no? So ibig sabihin niya nakapag warm up na siya. Ayan. So ano nga ba yung sikreto? Bakit nga ba itong unit natin kahit naka PCX 160 tayo, hindi naman siya ganun ka-vibrate? Number 1, tulad na lang din ng ginawa ko kanina, pag start ko ng engine ko, hindi ko kagad siya binira, no? Hinayaan ko lang siya mag-idle, 'di ba? Yung iba kasi pagka start ng engine, ano ka agad takbo ka agad. Unfortunately, pagka ganun kasi yung naging driving habit mo, yung oil circulation sa loob ng engine, hindi pa natin masabi yan 'di ba? Na nakapag-circulate na ng mabuti. Kaya it's much better na hintay tayo kahit mga 30 seconds, 'di ba? Ano lang ba naman yung 30 seconds? Para at least makasigurado tayo na naka-circulate na ng mabuti yung oil natin sa loob ng engine. Number 2, yung proper break-in ng mga motor natin. Marahil marami na sa inyo ang nakapanood na ng vlog ni Sir Mel regarding sa engine break-in. And truth be told, totoo nga naman din talaga na mga engines ngayon, dahil modern na yung mga engines ngayon, hindi mo na din talaga kailangan na i-break in pa yung mga engines na yan, or i-soft break in should I say. However, pagdating sa mga braking system natin, pagdating sa transmission natin, given na gumagamit tayo ng belt, naka CVT tayo, kailangan din yan, pag-ingatan natin, kailangan maayos tayo mag-break in. Kaya kailangan masunod pa rin natin yung sinasabi ng user manual natin. Kailangan i-observe pa rin natin yung mahinahon or dahan-dahan or progressive na pag-arangkada. Iwasan din natin na i-top speed ka agad yung mga motor natin pagka bago pa. 'Di ba? Lalong-lalo na sa first 1,000 hanggang 1,500 na tinakbo ng motor. After the first 1,000, kung gusto mong birahin yan, mag-change oil ka muna. And then right after, birahin mo ng birahin yan hanggang gusto mo. Oftentimes, lapat na yung mga brake pads mo niyan, lapat na yung belt mo, na break in na yung panggilid mo, pati yung mga shocks mo na break in na. That way, mababawasan yung vibration sa motor mo, no? Lalong-lalo na sa CVT. Kasi usually, pagka yung CVT natin, hindi na break in ng tama yan,
syempre yung belt natin tsaka yung mga pulley natin po pwede maapektuhan yung performance nun, and that can also cause vibration. Magke-create ako ng separate vlog para at least magkaroon kayo ng visual representation ng mga po pwede mag-vibrate sa panggilid. And for today's vlog, ang focus lang natin is mostly dun sa engine natin. Pangatlo, during idle, mapapansin din natin na every time na magbe-brake tayo, no, pagka nag-press tayo ng brake natin, pansin nyo yung top box ko ngayon walang ingay yan. Pero tingnan nyo pagka nag-brake ako, magkakaroon ng ingay. Ayan, no, medyo umiingay, diba? Umiingay na naman yung top box ko. Ibig sabihin, mas nagiging mabibrate siya pagka nagpe-press ako ng brake pedal. Kaliwat kanan yan. Ayan, no? Ayan. O, diba? Para may lumalagitik dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na umiingay yung banda rito Ayan, no? Diba? So, ibig sabihin, may vibration talaga. No? So, bakit ganito yung unit ko? Mabibrate din kahit na ganito. Diba? Ayan, no? Pagka pinrest ko yan, no, nagbabibrate din siya. Ayan, meron siyang kakaibang vibration. Yung vibration naman na yun ang talagang normal. Okay? Kaya pagka naka-idle kayo, tapos bigla kayo nag-press nitong brake lever nyo, talagang magbabibrate yan. And that's expected. Bakit? Simply because yung idle speed ng motor natin pagka nag-brake tayo, dahil bumubukas yung ilaw, no? Papansin nyo, bumubukas yan, lumalakas yung brake light natin sa likod. So, kumukonsume ng mas maraming power ngayon yung electricals natin, and because of that, medyo naaapektuhan ng bahagya yung idle speed ng motor. And kahit sa kotse, ganun din naman, no? It just so happened lang din talaga na hindi masyadong ramdamin sa kotse dahil usually mas marami yung mga cylinders nun compared dito na single cylinder lang, di ba? Kaya paano ba natin mako-combat yung ganong klaseng vibration? Simple lang. Syempre meron tayong automatic stop start system, di ba? So, pagka nasa stoplight kayo, di ba? Kaysa sa maramdaman yung vibration during braking, I suggest gamitin niyo yung auto stop start system or idling stop start system ng Honda PCX or ADV natin. Para naman sa katulad ko na ayaw gumamit ng idling stop start system dahil I have this feeling na mas mabilis na malobat yung battery natin or hindi tatagal ang buhay pagka lagi natin ginagamit to. Kaya for me, usually ginagawa ko para at least hindi siya masyadong mabibrate, pagka nag-brake ako, hindi ko siya pinepress na sagad, no? Kasi usually pagka sinagad mo yan, doon mo talaga mararamdaman yung vibration pagka nakasagad yan. Ayan, no, umiingay yung top box ko. Ayan, ingay na naman siya. So tingnan nyo pagka nag-brake ako ng bahagya lang, ayan, usually pagka nasa stoplight ka at kailangan mo mag-brake, hindi mo kailangan isagad para hindi mo maramdaman yung vibration ng motor. Ayan, yan yung mga sikreto dyan. Ayan, ano, mga pagka-brake natin, ayan, Next is yung gasolina na ginagamit natin. Although this is optional. Naka 95 octane tayo, Shell V-Power. Po pwede rin kayong gumamit ng let's say Petron Blaze. Para sa akin, yung Shell V-Power na yan, pagka yan ang gamit ko, mas less talaga yung vibration ng motor ko. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung po pwede kayong mag-experiment kasi po pwede rin merong mga lower than 95 octane. Po pwede yan sa PCX ganun kagaling yung pagkakagawa ni Honda dito And then finally, yung engine oil na gagamitin nyo. 100% of the time, make sure na lagi kayong gumagamit ng fully synthetic oil. Ang recommended sa user manual natin is 10W30. So what does that mean? 10W30, medyo may kanipisan yan. And unfortunately, given the weather that we have here in the Philippines, mas maganda talaga kahit papano yung 10W40. Bakit? Bakit mas maganda ang 10W40 although recommended ng manufacturer natin is 10W30? Yung 10W30 na yan, although maganda rin talaga yan, and dyan natin ma-achieve ang optimal performance ng motor natin at dyan din tayo makakakuha ng mas matipid na gas consumption, I'd still go for 10W40.
Although right now, dahil naka warranty pa tayo, 10W30 pa rin yung gamit natin. Pero eventually, after our 1-year warranty, magpapalit ako to 10W40. And simply because yung weather natin dito sa Pilipinas is, alam nyo naman, kakaiba. Sobrang init. Kaya kailangan meron tayong mas makapal ng bahagya na langis para makompensate yung init na meron sa panahon natin. Makakatulong din yan para maging less vibration given na yung viscosity ng 10W40 ay mas makapal kumpara sa viscosity na meron sa 10W30. And mapapansin nyo rin yan sa performance ng motor nyo na mas magiging mas smooth siya, mas less vibration at mas masarap dalhin. Please continue to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Ang isusunod naman natin ay ang panggilid. Babaklasin natin ang panggilid ng PCX 160 natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga parts ng PCX natin or ng CVT natin na po pwedeng mag-vibrate in the long run. Ito nga po pala ulit si Tito Mons. Hanggang sa muli, paalam!